Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tadhana? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na isinilang mula sa isang pagkakamali. Sabi nila, ang bawat desisyon ay sanga-sanga ng mga posibilidad. Ngunit paano kung ang isang gabi ng matinding pagkakamali ay siya palang nakatakdang simula ng isang walang hanggang pag-ibig? Ang unang bumati kay Liwayway ay ang matinding sakit ng ulo. Tila pinupukpok ng martilyo ang kanyang sentid. Kasunod nito ang lasa ng alak sa kanyang bibig. Mapait at pamilyar. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi ito ang kanyang kwarto. Ang malambot na kumot na bumabalot sa kanya ay hindi ang manipis niyang kumot na bulaklakin. Seda ito, mamahalin. Ang ilaw na tumatagos sa siwang ng makapal na kurtina ay hindi ang sinag ng araw na sumisilip sa kanyang bintanang yari sa jalusi. Nasaan ako? Mabilis na bumangon si Liwayway. Hindi alintana ang biglaang pagkahilo. Napahawak siya sa kanyang sentido habang pinipilit na alalahanin ang mga nangyari. Ang huli niyang natatandaan ay nasa opisina siya, nalulunod sa sandamakmak na papeles. Pagod. Yun ang huli niyang naramdaman. Pero paano siya napunta rito? Iglap, isang pira-pirasong alaala ang sumilid sa kanyang isipan. Ang boses ng kanyang boss na si Marikit sa telepono, tila nagpapanik. Liway, please, kailangan kong ihabol ang proposal na to. Iwan ko na sa front desk ng Maharlika Grand Hotel. Pakidala na lang please sa penthouse suite, room 1808. Hihintayin ka ni Mr. Ilustre. Napaka-importante nito, Liway. Please. Mr. Ilustre, Kaylan Ilustre, ang CEO ng Ilustre Legacy Holdings, ang pinakamalaking kakompetensya ng kumpanya nila. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Liwayway. Naalala niya ang pagmamadali niyang sumakay ng taxi, ang pag-abot sa kanya ng front desk ng isang makapal na folder, ang pagsakay niya sa elevator na may gintong palamuti. Pagdating niya sa tapat ng room 1808, bahagya itong nakaawang. Kumatok siya, pero walang sumagot. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Madilim sa loob, tanging ang ilaw mula sa skyline ng Maharlika City ang nagbibigay liwanag. May anino ng isang lalaki na nakatayo malapit sa bintana, hawak ang isang baso ng alak. Mr. Ilustre, tawag niya. Nanginginig ang boses. Lumingon ito. Hindi niya maaninag ang muka dahil sa dilim. You're late, sabi nito sa isang garalgal na boses. Lasing. Pasensya na po sa traffic. Eto na po yung mga dokumento galing kay Mr. Bad Sandoval. Hindi ito sumagot. Naglakad ito palapit sa kanya at naamoy niya ang matapang na amoy ng whiskey. Inabot nito ang folder mula sa kanyang kamay, ngunit sa halip na bitawan siya, hinawakan nito ang kanyang braso. Stay. Have a drink with me. At doon na nagsimulang maging malabo ang lahat. Isang baso. Dalawa. Ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang bigat ng kanyang talukap. Napatakip ng bibig si Liwayway. Hindi maaari. Napatingin siya sa paligid ng kwarto. Ang kanyang damit, ang kanyang sapatos, nakakalat sa sahig kasama ng isang mamahaling suit ng lalaki. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang magwala. Gusto niyang mawala na lang na parang bula. Wala sa sariling pinulot niya ang kanyang mga damit. Kailangan niyang makaalis. Ngayon na. Habang natutulog pa ang lalaking kasama niya, dahan-dahan, walang ingay. Binihisan niya ang kanyang sarili, nanginginig ang buong katawan. Bawat segundo ay tila isang oras.
Nang suot na niya ang kanyang damit, dahan-dahan siyang lumingon sa kama. At doon, tumigil ang kanyang paghinga. Gising na ito. Nakaupo ito sa gilid ng kama, nakatalikod sa kanya. Ngunit nakikita niya ang refleksyon nito sa salamin ng bintana. Nakatingin ito sa kanya. Hindi lang basta isang lalaki. Si Kaylan Ilustre. Ang pamilyar na mukha na madalas niyang makita sa mga business magazine at balita. Ang matalim na panga. Ang matangos na ilong. Ang mga matang tila laging may kalkulasyon. Pero ngayon, ang mga matang iyon ay nakatutok sa kanya, puno ng lamig at pagtataka. Napaatras si Liwayway. Hawak ang kanyang bag na tila iyon ang kalasag niya sa buong mundo. Aalis na ako, nauutal niyang sabi. Hindi ito kumibo. Dahan-dahan itong tumayo at humarap sa kanya. Mas matangkad ito sa inaakala niya. At ang presensya nito ay tila pumuno sa buong silid. Ninanakaw ang lahat ng hangin. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Na para bang isa siyang palaisipan na hindi nito may intindihan. Walang emosyon sa mukha nito. Walang pagsisisi. Walang galit. Wala. Ang katahimikan ay nakakabingi. Bawat tibok ng puso ni Liwayway ay dumadagundong sa kanyang tainga. Sa wakas, nagsalita ito. Ang boses nito, hindi nagaralgal dahil sa alak. Malamig ito, kontrolado, at tumatagos sa kaluluwa. Sino ka? Isang tanong. Anong ginagawa mo rito? Lumipas ang mga linggo. Napilit winawaglit ni Liwayway sa isipan ang gabing iyon. Itinoon niya ang sarili sa trabaho. Nagpakalunod sa mga report at email. Umaasang sa bawat pagod na mararamdaman sa pag-uwi ay kasama nitong maglalaho ang alaala ng kahihiyan. Pero ang alaala ay parang isang multo. Hindi man niya nakikita. Lagi niyang nararamdaman ang malamig nitong presensya. Liway, okay ka lang ba? Tanong ni Marikit isang umaga, habang nagtitimpla ito ng kape sa pantry. You look pale this past few weeks. May sakit ka ba? Pilit na ngumiti si Liwayway. Puyat lang po sa trabaho, ma'am. Tumango si Marikit, pero may kakaibang kislap sa mga mata nito. Nga pala, Liway, nag-follow up sa akin si Mr. Ilustre. He said, it was a memorable meeting. Anong nangyari? Mukhang nagustuhan niya ang presentation mo. Bawat salita ni Marikit ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Liwayway. Presentation? Walang presentation na nangyari. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Wala naman po, ma'am. Tinanggap lang po niya yung mga dokumento. Sagot niya. Umiiwas ng tingin. Kailangan niyang makaalis. Ngayon na. Okay, sabi ni Marikit. Humigop sa kanyang kape. Just checking. Baka kasi may kailangan kang sabihin sa akin. Ang ngiti nito ay hindi umabot sa mga mata. Nagpaalam si Liwayway at mabilis na bumalik sa kanyang desk. Ramdam ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Kinahapunan, inutusan siyang bumili ng kape para sa mga kliyente sa Tadhana, isang coffee shop na malapit sa kanilang opisina. Pagpasok pa lang niya sa loob, sinalubong siya ng matapang na amoy ng bagong giling na kape. Bigla, tila may kung anong umakyat mula sa kanyang sikmura. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig at tumakbo palabas. Diretso sa pinakamalapit na basurahan. Halos mailuwa niya ang lahat ng kanyang kinain. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Hindi ito normal. Ang pagkahilo sa umaga. Ang pagiging sensitibo sa amoy. Ang pagkaantala ng kanyang buwanang dalaw. Hindi.
Hindi maaari. Pinagsama-sama niya ang lahat ng senyales sa kanyang isipan. At ang nabuong konklusyon ay isang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Kinabukasan, habang abala sa pag-aayos ng mga papeles sa isang meeting room, biglang umikot ang kanyang paningin. Ang mga puting pader ay tila nagsasayaw at ang sahig ay gumalaw na parang alon. Napahawak siya sa mesa, pero huli na ang lahat. Ang sumunod niyang nakita ay ang puting kisame ng klinik ng kanilang kumpanya at ang nag-aalalang mukha ng nurse. "Miss Di Makulangan, mabutit nagising ka na. You fainted. Pinakuhanan kita ng ilang tests para malaman kung ano ang dahilan. The results just came in." Umupo ang nurse sa tabi ng kama ni Liwayway. Ang mukha nito ay may bahid ng propesyonal na pag-aalala. "Liwayway, may itatanong ako sa'yo at sana maging tapat ka sa akin. Kailan ang huling regla mo?" Tila isang malakas na kulog ang tanong na iyon sa pandinig ni Liwayway. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Pilit niyang inalala. Halos 2 buwan na ang nakalipas. 2 buwan na siyang binabagabag ng pag-aakalang stress lang sa trabaho ang dahilan ng pagkaantala nito. Mga 6 na linggo na po ang nakalipas. Halos pabulong niyang sagot. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng nurse. Hinawakan nito ang kamay ni Liwayway. "Base sa resulta ng blood test mo at sa mga sintomas na nararanasan mo, malaki ang posibilidad na nagdadalang tao ka, Liwayway." Nagdadalang tao. 2 salita na bumiyak sa mundo ni Liwayway. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang ingay sa paligid ay nawala at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na dagundong ng sarili niyang puso. Ang gabing iyon, ang madilim na silid, ang amoy ng alak, ang mukha ni Kaylan Ilustre. Bumalik ang lahat sa kanya na parang isang bangungot. Isang bangungot na ngayon ay nagkaroon ng buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Hindi na niya alam kung paano siya nakabalik sa kanyang desk, kung paano niya tinapos ang araw, o kung paano siya nakauwi sa kanyang maliit na apartment. Ang kanyang isip ay blangko, ang kanyang katawan ay gumagalaw na parang isang robot. Pagpasok niya sa kanyang apartment, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Doon sa katahimikan ng kanyang tahanan, bumuhos ang lahat ng emosyon na pilit niyang pinigilan. Humagulgol siya, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa matinding takot at kawalan ng pag-asa. Isang anak. Isang anak na bunga ng isang pagkakamali. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang kaisipan ang namuo. Paano kung mali ang nurse? Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niyang makita ng sarili niyang mga mata. Nang gabing iyon, suot ang isang hoodie at baseball cap para itago ang kanyang muka. Pumasok siya sa isang botika. Nanginginig ang kamay niyang iniabot ang bayad para sa isang pregnancy test kit. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na gumagawa ng pinakamabigat na kasalanan. Sa loob ng banyo ng kanyang apartment, sinunod niya ang lahat ng instruction. At pagkatapos, ang pinakamahabang 3 minuto ng kanyang buhay. Nakaupo siya sa sahig, nakatitig sa maliit na plastic na hawak-hawak ang kanyang kinabukasan. Nang matapos ang paghihintay, dahan-ahan niyang sinilip ito. 2 linya, maliwanag, malinaw. Hindi mapagkakaila. Totoo nga, may buhay na nabubuo sa loob niya. Ang anak niya.
Ang anak nila ni Kaylan Ilustre. Ang takot ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang uri ng determinasyon. Hindi ito tungkol sa kanya lamang. May isang inosenteng buhay na nakasalalay sa kanya ngayon. At ang buhay na iyon ay may karapatan. Karapatang makilala ang ama nito. Karapatang magkaroon ng pangalan. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang biglaang katatagan. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ng opisina ng Ilustre Legacy Holding. Bawat pagpindot sa numero ay isang martilyo sa kanyang dibdib. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot. Ilustre Legacy Holdings, good morning. How may I help you? Isang malamig at profesional na boses ang sumagot. Gusto ko sanang magpa-schedule ng appointment kay Mr. Kaylan Ilustre, sabi ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig, ngunit buo. May I know what this is regarding, ma'am? Huminga ng malalim si Liwayway. Ito na, walang atrasan. Pakisabi na lang po, tungkol ito sa nangyari sa room 1808 ng Maharlika Grand Hotel. Narinig niya ang biglaang katahimikan sa kabilang linya. Personal at napaka-importante po nito. Ibinaba niya ang tawag matapos makuha ang kumpirmasyon ng schedule. Tumingin siya sa salamin, sa babaeng nakatingin pabalik sa kanya. Puno ng takot, ngunit may bagong kislap ng tapang sa mga mata. Muli niyang sinulyapan ang pregnancy test na may 2 guhit sa kanyang kamay. Ang patunay ng kanyang pagkakamali. At ngayon, ang dahilan ng kanyang paglaban. Para kay Kaylan Ilustre, ang oras ay pera. Ang bawat minuto ay nakalaan para sa mga desisyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang kanyang opisina sa pinakatuktok ng Ilustre Tower ay ang kanyang kaharian. Isang malawak na espasyo na napapalibutan ng salamin kung saan tanaw niya ang buong Maharlika City na tila mga laruan sa ilalim ng kanyang paanan. Sir, your 10 o'clock appointment is here, sabi ng kanyang executive assistant sa intercom. Ang boses nito ay formal at walang emosyon. Kumunot ang noo ni Kaylan habang binabasa ang isang financial report. Anong appointment? Wala akong nakaschedule na meeting ngayon. Miss Liwayway di Makulangan, sir. She said it was about room 1808 of the Maharlika Grand Hotel. Biglang natigilan si Kaylan, room 1808. Agad na bumalik sa kanyang isipan ang isang malabong alaala. Isang gabi ng matinding kalasingan. Isang babaeng hindi niya kilala. Isang pagkakamali na akala niya ay matagal nang nakalimutan. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang ballpen. Di Makulangan. Hindi Sandoval. Kaya pala tila may mali sa gabing iyon. Hindi niya gaanong natatandaan ang mukha nito. Ngunit alam niyang hindi iyon si Marikit. Isa itong setup. At ngayon, narito na ang resulta. Let her in, utos niya. Ang boses ay naging kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Mula sa kanyang mesa, pinanood niyang bumukas ang malaking pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang isang babae. Payat. Simple. Nakasuot ng murang bestida. Halatang hindi sanay sa ganitong karangyaan. Ito nga ang babae mula sa gabing iyon. Habang naglalakad ito palapit, kitang-kita niya ang takot at determinasyon sa mga mata nito. Umupo ito sa silyang nasa tapat ng kanyang mesa nang hindi niya inaalok. Isang matapang na kilos. Mr. Ilustre, panimula nito.
Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi siya sumagot. Ipinatong niya ang 2 kamay sa mesa at tinitigan ito. Sa mundo ng negosyo, ang unang magsalita ang siyang talo. Hahayaan niya itong ilatag ang lahat ng baraha nito. Napaiwas ng tingin ang babae. Halatang naiilang sa tindi ng kanyang titig. Huminga ito ng malalim. "Buntis ako," diretsong sabi nito. Isang mahinang tawa ang kumawala sa bibig ni Kaylan. Hindi dahil sa nakakatawa ito, kundi dahil sa predictable na sitwasyon. Sabi na nga ba, isang klasikong pangingikil. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa at inilabas ang isang checkbook at ballpen. "Magkano?" tanong niya. Walang paligoy-ligoy habang nagsisimulang magsulat ng petsa. Ang bawat kilos niya ay kalkulado, isang mensahe na para sa kanya, isa lamang itong transaksyon. Nakita niya ang gulat at sakit sa mukha ng babae. Anong ibig mong sabihin?" "How much do you want?" Pag-uulit niya sa Ingles, mas mariin. "Sabihin mo na ang presyo mo para matapos na to. 1,000,000? 2? 5? Umiling si Liwayway. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa. "Hindi pera ang pinunta ko. Tako rito." "Talaga?" Itinigil ni Kaylan ang pagsusulat at muling tumitig sa kanya. "Lahat ng tao ay may presyo, Miss Di Makulangan. Alam ko ang laro ninyo. Akala mo ba ako ang unang negosyanteng sinubukan niyong biktimahin ng ganitong klaseng modus? Hindi ito modus." Tumaas ang boses ni Liwayway. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng galit. Nangyari ang nangyari at ngayon may buhay na nabuo, ang anak mo. "Problema mo yan." Mabilis niyang sagot. "Hindi ko alam kung sino ka o kung sino pa ang mga nakasama mo. Pero sige, pagbibigyan kita." Tinapos niya ang pagsusulat sa tseke, pinirmahan ito at inislide sa ibabaw ng makintab na mesa. 10,000,000 pesos. Sapat na siguro yan para mawala ang problema mo at para mawala ka na rin sa buhay ko. Take it or leave it. Ang tingin ni Liwayway ay napunta sa tseke. Pagkatapos ay bumalik sa kanya. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak sa mga pisngi nito. Ngunit sa gitna ng pag-iyak, may biglang nagbago. Tumayo ito, ang mga kamao ay nakakuyom. "Hindi ninyo naiintindihan," sabi nito sa basag na boses. "Hindi ito problema na kailangang mawala. Buhay ito. Anak ko ito." Sa isang mabilis na kilos, dinampot nito ang tseke. Saglit na inisip ni Kaylan na nagtagumpay siya. Ngunit sa harap mismo ng kanyang mga mata, pinunit nito ang tseke. 1, 2, 3, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ibinagsak nito ang mga piraso ng papel sa kanyang mesa na parang konfeti ng isang malagim na selebrasyon. "Hindi mabibili ng pera ninyo ang buhay ng anak ko," mariin nitong sabi. Ang bawat salita ay puno ng bigat at paninindigan. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palabas ng kanyang opisina, iniwan siyang nakatulala. Nakatitig si Kaylan sa mga piraso ng papel na nakakalat sa kanyang mamahaling mahogany desk. 10,000,000 piso. Isang halaga na kayang bumili ng halos lahat ng bagay. Pero hindi nito nabili ang katahimikan na gusto niya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Kaylan Ilustre na may isang bagay na wala sa kanyang kontrol. At ang pakiramdam na yon ay hindi niya nagustuhan. Kasi ang umaga ay nagsimula tulad ng dati para kay Liwayway. Ngunit pagdating niya sa lobby ng gusali kung saan siya nagtatrabaho, agad niyang naramdaman na may mali. Ang mga tingin, ang gwardiya sa pinto,
ang receptionist, ang mga kapwa-empleyado na kasabay niya sa elevator. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. May mga bumubulong, may mga nag-iiwasan ng tingin kapag nahuhuli niya sila. Pakiramdam niya ay bigla siyang naging isang exhibit sa isang museo na hindi niya alam. Pagdating niya sa kanyang cubicle, halos manigas siya sa kanyang kinatatayuan. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay may nakapatong na isang tabloid newspaper. Ang headline, nakasulat sa malalaki at pulang letra, "Sikat na CEO ng Ilustre, nahuli sa akto kasama ang kanyang secret mistress." At sa ibaba nito, isang malabong litrato, isang still frame mula sa isang video. Siya, lumalabas mula sa isang pinto ng hotel. Gusot ang damit, halatang halata ang pagmamadali sa muka. At sa tabi nito, isang larawan ni Kaylan Ilustre na kuha sa isang event. Para malinaw kung sino ang tinutukoy. Nabitawan niya ang kanyang bag. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Liway, isang malambing, ngunit puno ng pag-aalalang boses ang tumawag sa kanya. Si Diwa, ang nag-iisa niyang kaibigan sa opisina. Huwag mong basahin yan. Pero huli na. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa pahayagan. Binabasa ang bawat salitang tila lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Ayon sa isang anonymous source, isang video ang kumakalat ngayon online. Isang babaeng kinilalang si Liwayway Di Makulangan, isang ordinaryong assistant sa Sandoval Prime Properties. Assistant, ordinaryo, mistress. Paulit-ulit na umikot ang mga salita sa kanyang isipan. Gusto niyang sumigaw na hindi totoo ang lahat, na biktima lang siya. Ngunit sino ang maniniwala sa kanya? Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, si Kaylan Ilustre ay kalmado ngunit nag-aalab sa galit. Find the source of the video and take it down. Now! Sigaw niya sa kanyang legal at PR team sa conference room. I don't care how much it costs. I want every copy of that video erased from the internet. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pag-ring. Mga miyembro ng board, mga investor, mga reporter, at ang pinakamasama sa lahat, ang tawag mula sa mga international partners na dapat ay pipirma na sa pinakamalaking deal sa kasaysayan ng Ilustre Legacy Holdings. Mr. Ilustre, sabi ng boses mula sa kabilang linya, ang tono ay malamig at formal. We are deeply concerned about this scandal. It reflects poorly on your company's image and stability. We have decided to put the negotiations on hold indefinitely until this matter is resolved. Put on hold. Sa mundo ng negosyo, iyon ay isang magalang na paraan para sabihing tapos na ang usapan. Ibinagsak ni Kaylan ang telepono. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay nanganganib na gumuho dahil sa isang gabi ng kapabayaan, dahil sa babaeng iyon. Ma'am Liwayway, pinapatawag po kayo ni Miss Sandoval, sabi ng isang HR staff. Ang boses nito ay walang bahid ng anumang emosyon. Pagpasok ni Liwayway sa opisina ni Marikit, nakaupo ito sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang muka ay nagpapakita ng isang perpektong maskara ng pagkadismaya at awa. Liway, I'm so disappointed. Panimula nito, ang boses ay malumanay na parang sutla. Hindi ko akalain na magagawa mo ito. Sa kumpanya. Sa akin. Ma'am Marikit,
Hindi po totoo yan. Set up po ang lahat. Halos magmakaawang sabi ni Liwayway. Set up? Tumawa ng mahina si Marikit. Liway, nakita ng lahat ang video. Malinaw na ikaw yon. Anong iisipin ng mga kliyente natin? Ang kumpanyang ito ay may reputasyong inaalagaan. Binuksan nito ang isang folder. With deep regret, Liwayway, we have to let you go. This is your termination letter. Effective immediately. Gumuho ang mundo ni Liwayway. Trabaho, reputasyon, nawala lahat sa isang iglap. Pauwi, ramdam niya ang bawat titig, ang bawat bulungan ng mga tao sa daan. Ang ilan ay naglalabas ng cellphone, kinukunan siya ng litrato na para bang isa siyang hayop sa zoo. Pagdating niya sa kanyang apartment, sinalubong siya ng kanyang landlady. Liwayway, kailangan mo nang umalis dito. Ayokong magkaroon ng eskandalo sa building ko. Nawalan ng trabaho, papalayasin sa tinitirhan. At may isang buhay sa kanyang sinapupunan. Napasandal siya sa pader ng hallway. Ang mga luha ay muling bumuhos. Wala na. Wala nang natira sa kanya. Sa loob ng kanyang apartment, nagwawala sa galit ang kanyang nakababatang kapatid na si Lito, isang IT student. Mga walang hiya sila. Anong karapatan nilang gawin to sa'yo, ate? Sigaw nito, hawak ang cellphone na nagpapakita ng mga masasakit na komento online. Lito, tama na. Hikbi ni Liwayway. Hindi ate, hindi tama to. Ang mga mata ni Lito ay nag-aapoy sa galit. Tumingin ito sa litrato ni Kailan Ilustre. Yung hayop na yon. Siya ang may kasalanan ng lahat. Dapat siyang magbayad. Babayaran niya ang ginawa niya sa'yo, ate. Tandaan mo yan. Kinagabihan, habang si Liwayway ay nakatulala sa dilim, si Kailan Ilustre ay nakatayo sa harap ng salaming bintana ng kanyang penthouse, hawak ang isang baso ng whiskey. Ang imahe ng kanyang perpektong buhay ay nabasag. Ang deal na maglalagay sa kanyang kumpanya sa global map ay nawala. Isang eskandalo. Isang babae. Isang hindi pa isinisilang na bata. Ito ay hindi na lamang isang simpleng problema. Ito ay isang digmaan. At sa isang digmaan, kailangan niyang gumawa ng isang desperadong hakbang para manalo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Ihanda mo lahat, sabi niya. Ang boses ay matigas at desidido. Hanapin mo ang babaeng yon. May iaalok ako sa kanya. Isang alok na hindi niya matatanggihan. Nakatitig siya sa skyline ng Maharlika City. Ang kanyang imperyo ay nanganganib at gagawin niya ang lahat para protektahan ito. Kahit na ang kapalit ay ang pagsasanla ng sarili niyang kalayaan. Ilang araw matapos sumabog ang eskandalo, ang buhay ni Liwayway ay naging isang maliit na kulungan. Ang kanyang apartment ang naging selda at ang takot sa panghuhusga ng mundo sa labas ang rehas nito. Hindi na siya lumalabas. Ang kanyang kapatid na si Lito na lang ang bumibili ng kanyang mga pangangailangan. Ang telepono niya ay matagal nang nakapatay. Isang gabi, habang nakatulala siya sa bintana at pinapanood ang mga patak ng ulan na humahalik sa salamin, isang malakas at sunod-sunod na katok ang bumasag sa katahimikan. Kinabahan siya. Sino ang pupunta sa kanya sa ganitong oras? Ate, may kumakatok, sabi ni Lito mula sa sala. Hayaan mo lang, pabulong na sagot ni Liwayway. Ngunit ang pagkatok ay hindi tumigil. Naging mas malakas pa ito, mas mapilit.
Sino yan? Pasigaw na tanong ni Lito. Isang boses ang sumagot mula sa labas. Isang boses na kilalang kilala ni Liwayway. Isang boses na nagdudulot sa kanya ng takot at panginginig. Kaylan Ilustre. I need to talk to Liwayway di Makulangan. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Anong ginagawa niya rito? Paano niya nahanap ang address niya? Umalis ka dito! Sigaw ni Lito, puno ng galit. Wala kang karapatang pumunta rito. Please, just 5 minutes, sabi ni Kaylan. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng autoridad. Huminga ng malalim si Liwayway. Kailangan niyang harapin ito. Hindi siya maaaring magtago habang buhay. Lito, pagbuksan mo! Mahina niyang utos. Nagtatakang lumingon si Lito, ngunit sumunod din. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanila ang figura ni Kaylan Ilustre. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na polo shirt at slacks. Hindi ang karaniwan niyang mamahaling suit, ngunit ang aura ng kapangyarihan ay naroon pa rin. Bahagya itong basa dahil sa ulan. Pumasok ito sa maliit nilang apartment. Ang kanyang presensya ay tila masyadong malaki para sa espasyo. Tiningnan niya ang paligid, ang mga lumang kasangkapan, ang mga nagkupas na pader, bago bumaling ang kanyang tingin kay Liwayway. We need to talk, sabi nito, diretso sa punto. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot ni Liwayway. Meron, git ni Kaylan. Naglabas ito ng isang makapal na brown envelope mula sa kanyang briefcase at ipinatong sa maliit nilang lamesa. This scandal is destroying my company. It's destroying your life. There is only one way to fix this. Tumingin si Liwayway sa envelope. Pagkatapos ay sa kanya. At ano yon? Pakasalan mo ko. Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa loob ng kanilang sala. Maging si Lito ay natigilan. Ano? Sabay nilang tanong. A contract marriage paglilinaw ni Kaylan, ang boses ay walang emosyon, na para bang isang business proposal ang kanyang sinasabi. We will get married. We will present a united front to the public. We will create a story, a whirlwind romance, a secret relationship, and now a baby on the way. It's the only narrative that will silence the media and save my company's reputation. Nababaliw ka na ba? Sabi ni Liwayway. Hindi makapaniwala. I am being practical, sagot ni Kaylan. Lumapit ito sa kanya at napaatras siya. In exchange, I will give you everything. A house, financial security for you and your family, and most importantly, my name for the child. Our child will grow up with a complete family, away from scandal and judgment. At ano ang kapalit? Tanong ni Liwayway. Alam na mayroong kapalit ang lahat. You will play the role of my wife. You will follow my lead. You will smile for the cameras. And after a few years, when the issue has died down, we can quietly get an annulment. Everything is detailed in this contract. Itinuro nito ang envelope. My lawyers drafted it. It's ironclad. Isang kasal na walang pag-ibig, isang palabas, isang transaksyon. Natawa ng mapait si Liwayway. Ilang linggo lang ang nakalipas, gusto mong ipatanggal ko ang anak ko. Ngayon, gusto mo akong pakasalan? Circumstances have changed, sagot ni Kaylan. Ang muka ay hindi matinag. This is no longer just about us. This is about a multi-billion peso deal, thousands of employees, and the future of my family's legacy. And it's about the future of our child. Ang huling mga salita nito ang tumama sa kanya. Ang kinabukasan ng aming anak. Napahawak siya sa kanyang tiyan.
Anong buhay ang maibibigay niya sa kanyang anak? Isang buhay na puno ng kahirapan at pangungutya dahil sa pagiging anak sa labas? O isang buhay na kumpleto at secure kahit na ang pundasyon nito ay isang kasinungalingan? Hindi papayag si ate, sabat ni Lito. Ngunit si Liwayway ay hindi na nakikinig. Nakatingin siya sa mga mata ni Kaylan, sinusubukang hanapin ang kahit katiting na emosyon, ngunit wala siyang makita, kundi determinasyon ng isang negosyante. Payag ako, sabi niya sa wakas. Ang boses ay halos hindi marinig. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng kanyang kaluluwa na isinusuko niya. Kinuha niya ang kontrata. Kinabukasan, isang opisina ng isang hukom, sa isang seremonyang simple at malamig, sila ay ikinasal. Walang mga bisita, walang puting bestida, walang mga ngiti, tanging ang pirma sa isang piraso ng papel. Nang sinabi ng hukom, "You may now kiss the bride," saglit na nag-atubili si Kaylan. Pagkatapos, marahan nitong inilapit ang mukha at idinampi ang labi nito sa kanyang noo. Ang halik ay malamig, walang pakiramdam, kasing lamig ng singsing na isinuot nito sa kanyang daliri. Mula sa City Hall, dinala siya ni Kaylan sa kanyang penthouse. Pagpasok nila sa malawak na unit, tumambad sa kanya ang karangyaan na sa mga magasin lang niya nakikita. Isinara ni Kaylan ang pinto sa kanilang likuran. Ang tunog ng pag-click nito ay parang tunog ng isang seldang isinasara. "Welcome home, Mrs. Illustre," sabi nito. Ang boses ay formal. "Your room is at the end of the hall. This is the beginning of our arrangement." Naiwan si Liwayway na nakatayo sa gitna ng malaking sala. Hawak ang kanyang maliit na bag. Asawa na siya ni Kaylan Illustre. Ngunit sa puso niya, mas ramdam pa niya ang pagiging isang estranghero kaysa dati. Ang mga unang linggo ng kanilang pagsasama ay puno ng katahimikan at malalamig na pader. Hindi man gawa sa semento, ngunit ramdam na ramdam. Ang penthouse ni Kaylan ay parang isang palasyo. Malawak, maganda, ngunit walang init ng isang tahanan. May sarili silang mga kwarto sa magkabilang dulo ng pasilyo. Nagkikita lang sila sa umaga bago ito pumasok sa trabaho, at kung minsan sa gabi kapag hindi ito ginagabi sa opisina. Ang usapan nila ay laging maikli at formal. "Good morning. Did you sleep well? Kumain ka na ba? May kailangan ka ba?" Si Kaylan, sa kabila ng pagiging malamig, ay hindi pabaya. Tiniyak niyang may mga masusustansyang pagkain palagi sa ref. Kumuha siya ng isang private nutritionist para gabayan ang diet ni Liwayway. Nag-iwan siya ng credit card sa ibabaw ng mesa para sa lahat ng gastusin nito. Lahat ng pangangailangan niya ay natutugunan, maliban sa isa, ang emosyonal na koneksyon. Isang umaga, nakita ni Liwayway na may isang baso ng gatas para sa mga buntis na nakahanda na sa tabi ng cereal sa kitchen island. Hindi ito nagsalita. Umupo lang ito at nagbasa ng business paper habang umiinom ng kape. Ngunit ang simpleng gesture na iyon ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa puso ni Liwayway. Nagsimula siyang magluto ng hapunan. Sa una, hindi ito ginagalaw ni Kaylan. Ngunit isang gabi, pag-uwi nito, nakita niya itong binubuksan ng microwave. Kinain nito ang pagkaing iniwan niya sa isang sulok ng kusina sa katahimikan. Naging ganoon ang kanilang routine. Mga kilos na hindi sinasabi, mga pag-aalalang hindi binibigkas. Dumating ang araw ng kanyang unang prenatal check-up.
Inaasahan ni Liwayway na mag-isa lang siyang pupunta, ngunit paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Kaylan na naghihintay sa sala, suot ang kanyang business suit. "My schedule is clear for the next 2 hours, sabi lang nito. "Let's go." Sa loob ng klinik ng doktor, sa isang madilim na silid, unang beses nilang narinig ang tibok ng puso ng kanilang anak. Dab-dab, dab-dab, dab-dab. Isang mabilis, malakas, at buhay na tunog. Napahawak si Liwayway sa kanyang bibig. Ang mga luha ng ligaya ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sinulyapan niya si Kaylan. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagkasira ng malamig nitong maskara. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa monitor, sa maliit na itim at puting imahe. Ang kanyang panga ay bahagyang nakaawang. May kislap sa kanyang mga mata, isang halo ng pagkamangha at takot. Hindi niya matiyak. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ito si Kaylan Ilustre, ang CEO. Ito ay isang ama na unang beses naririnig ang tibok ng puso ng kanyang anak. Ang sandaling iyon, ang unti-unting nagsimulang magpabago sa lahat. Isang linggo pagkatapos, nag-anunsyo si Kaylan ng isang press conference. Ito na ang kanilang unang pagharap sa publiko bilang mag-asawa. Sa harap ng entablado, hinawakan ni Kaylan ang kamay ni Liwayway. Malamig ang kamay nito, ngunit mahigpit ang hawak. "Yes, my wife Liwayway and I are expecting our first child," sabi niya sa harap ng daan-daang kamera. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. "We chose to keep our relationship private, but now, we are ready to share our happiness with all of you." Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya, at sa harap ng buong mundo, ngumiti ito. Isang ngiti na hindi man umabot sa mga mata ay sapat na para paniwalain ang lahat. Ngunit may isang taong hindi naniniwala. "Kyle, darling," isang pamilyar na boses ang sumalubong sa kanila sa isang charity ball na kailangan nilang daluhan. Si Marikit Sandoval. Maganda ito sa kanyang pulang bestida. Ang ngiti ay matamis, ngunit ang mga mata ay matalim. And this must be Liwayway, the blushing bride. "Marikit," simpleng bati ni Kaylan. Ang braso ay mas humigpit sa baywang ni Liwayway. "Nakakagulat ang mga pangyayari, no?" Patuloy ni Marikit. Ang tingin ay nakatuon kay Liwayway. "To think na dati, assistant lang kita. Look at you now. Ang galing mong umasenso." Ang bawat salita ay may nakatagong lason. Sasagot na sana si Liwayway, ngunit naunahan siya ni Kaylan. "She is my wife and the mother of my child. I suggest you show her some respect." Natigilan si Marikit. Halatang hindi inaasahan ang direktang pagtatanggol ni Kaylan. Ngumiti lang ito ng pilit at nagpaalam. Pag-uwi nila, hindi sila nag-usap tungkol sa nangyari. Ngunit ng gabing iyon, habang si Liwayway ay mahimbing na natutulog, bigla siyang nagising dahil sa isang matinding pulikat sa kanyang binti. "Aray!" daing niya, napabaluktot sa sakit. Hindi niya namalayan, bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok si Kaylan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakasuot lang ito ng pajama at halatang kalabangon lang sa kama. "What's wrong?" tanong nito. Ang boses ay may bahid ng panik. Yung binti ko, pinupulikat," hirap niyang sabi. Walang pag-aalinlangan, lumuhod si Kaylan sa gilid ng kama. Hinawakan nito ang kanyang binti at marahang minasahe ang bahaging naninigas.
Ang kanyang mga kamay ay malaki at mainit, at ang pagmamasahe nito ay dahan-dahan, ngunit may sapat na diin para pakalmahin ang naninigas na kalamnan. Hindi nagsasalita si Liwayway. Hindi rin nagsasalita si Kaylan. Tanging ang kanilang paghinga ang maririnig sa silid. Nakatingin lang si Liwayway sa nakayukong ulo nito, sa kanyang magulong buhok. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na nakapagitan sa kanila ay tila gumuho. Nang humupa ang sakit, dahan-dahan itong tumigil. Itinaas nito ang kanyang ulo at nagtama ang kanilang mga mata. Ang distansya nila ay sobrang lapit. Naamoy niya ang hininga nito. Nakita niya ang pagod at pag-aalala sa mga mata nito. "Okay ka na?" tanong nito. Ang boses ay halos pabulong. Tumangulang si Liwayway, hindi makapagsalita. Isang mahabang sandali silang nagkatitigan. Isang sandali na puno ng mga posibilidad, ng mga salitang hindi masabi. Dahan-dahang itinaas ni Kaylan ang kanyang kamay na tila aabuti ng kanyang mukha. Ngunit bigla, tila natauhan. Mabilis nitong binawi ang kamay at tumayo. "Good. Magpahinga ka na." Pagkatapos ay mabilis itong tumalikod at lumabas ng kwarto. Isinara ang pinto sa likuran nito. Naiwan si Liwayway. Ang puso ay malakas na kumakabog. Hinawakan niya ang kanyang binti. Ramdam pa rin ang init ng mga kamay ni Kaylan. Ang gabing iyon, hindi lang ang kanyang kalamnan ang lumuwag, pati na rin ang isang bagay sa loob ng kanyang puso. Ang insidente ng pulikat ay naging isang di nakikitang tulay sa pagitan nina Liwayway at Kaylan. Ang mga pader ay unti-unting gumuho. Nagsimula na silang sabay na kumain ng hapunan, nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay, ang araw nila sa trabaho, ang mga balita, ang paglaki ng kanyang tiyan. Isang Sabado ng hapon, habang nag-aayos si Kaylan ng bagong biling crib sa nursery room, pumasok si Liwayway dala ang isang baso ng juice. Pinanood niya ito habang seryosong binabasa ang instruction manual. Ang noo ay nakakunot sa pagkalito. Isang CEO na kayang magpatakbo ng 1 bilyong pisong kumpanya, ngunit hirap na hirap mag-assemble ng isang kuna. Hindi niya napigilan ang sarili na mapangiti. "Kailangan mo ng tulong?" alok niya. Tumingala si Kaylan. Isang bihirang ngiti ang sumilay sa labi nito. "Akala ko ba mas madali ito?" Naupo sila sa sahig, magkatabi, at pinagtulungang buuin ang kuna. May mga tawanan, may mga biruan. Sa sandaling iyon, hindi sila dalawang taong pinagbuklod ng kontrata. Para silang isang normal na mag-asawa, masayang naghahanda para sa pagdating ng kanilang anak. Nang matapos, sabay nilang pinagmasdan ang kanilang ginawa. "Maganda," sabi ni Liwayway. Hinahaplos ang makinis na kahoy. "Maganda nga," sagot ni Kaylan. Ngunit hindi sa kuna ito nakatingin. Nakatingin ito sa kanya. Ang mga araw ay naging mas magaan. Isang umaga, dumating ang kapatid ni Liwayway na si Lito para dumalaw. Si Kaylan, sa kanyang sorpresa, ay naroon pa at hindi pa umaalis para sa trabaho. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay ramdam pa rin, ngunit sinubukan ni Kaylan na maging magalang. "Kumusta ang pag-aaral mo, Lito?" tanong ni Kaylan. "Okay lang," tipid na sagot ni Lito, halatang ayaw makipag-usap. Habang naghahanda ng merienda si Liwayway sa kusina, naiwan ang dalawa sa sala.
Pabalik na sana si Liwayway nang marinig niyang nag-uusap sila. Lumapit si Lito sa kanyang laptop na naiwan sa coffee table. Galing mo sa IT, di ba? Tanong ni Kaylan, sinusubukang gumawa ng koneksyon. Balita ko, ikaw ang pinakamagaling sa klase niyo. Hindi sumagot si Lito. Nang araw na yon, matapos umalis ni Lito, nagpasya si Liwayway na maglinis ng kaunti sa sala. Niligpit niya ang mga magazine at inayos ang mga unan. Nakita niya ang laptop ni Lito na naiwan pa rin sa ibabaw ng coffee table. Nakalimutan siguro nitong dalhin. Bubuksan na sana niya ito para i-shut down. Ngunit naka-sleep mode lang pala ito. Pagbukas ng screen, tumambad sa kanya ang huling ginawa ni Lito. Isang folder na may pangalang Project Ate. Dahil sa kuryosidad, pinuksan niya ang folder. Naglalaman ito ng maraming files, mga screenshots ng mga masasakit na komento tungkol sa kanya, mga articles tungkol sa eskandalo, at isang video file. Ang pangalan ng file, Maharlika Grand 1808 Final MP4. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Dahan-dahan, nanginginig ang kamay. Pinindot niya ang play button. Lumabas sa screen ang pamilyar na video. Ang malabong kuha mula sa CCTV ng hotel. Ang pagpasok niya sa kwarto. Ang paglabas niya kinaumagahan. Ito ang video na sumira sa kanyang buhay. Ang video na nagbunsod sa lahat ng kanyang paghihirap. Ngunit may isang bagay na iba. Sa ilalim ng video player, may timeline. May mga editing marks. May mga cut and paste na segments. At sa sulok ng screen, may watermark ng isang simpleng video editing software. Ito ang raw file. Ang orihinal. Ang file na ginamit para i-edit at ipakalat ang eskandalo. At nasa laptop ito ng kanyang kapatid. Hindi maaari. Napaatras si Liwayway, tila napaso. Baka nagkataon lang, baka na-download lang niya, baka may ibang paliwanag. Mabilis niyang sinara ang video at ginalugad ang iba pang files sa computer ni Lito. Nagbukas siya ng isa pang folder na may pangalang Research. At doon, nakita niya ang kasagutan. Mga screenshots ng social media profile ni Marikit Sandoval. Mga articles kung paano mag-access ng cloud storage. Isang text file na naglalaman ng mga nahack na passwords. At isang audio recording. Nanginginig niyang pinindot ito. Narinig niya ang boses ni Lito. Halatang recorded sa cellphone. Ate, hindi tama to. Pinagtatawanan ka nila. Sumunod ang boses niya, humihikbi. Wala na, Lito. Wala na akong mukhang ihaharap. Sinira na niya ang buhay ko. Ito ang usapan nila noong araw na sumabog ang eskandalo. Ang araw na gumuho ang mundo niya. Pagkatapos ng recording, may isa pang file. Isang screen recording ng ginagawa ni Lito sa kanyang computer. Nakita niya ang cursor ng mouse na nag-a-upload ng video sa isang anonymous na video sharing website. Nakita niya kung paano nito sinulat ang headline. CEO Ilustre at ang kanyang kabit. Ang lahat ng hangin sa mundo ay tila nawala. Hindi siya makahinga. Ang nagpakalat ng video. Ang nagbigay ng huling tulak para gumuho ang kanyang mundo. Ang taong naglagay sa kanya sa kahihiyan na halos hindi niya nakayanan ay ang sarili niyang kapatid. Napasandal si Liwayway sa sofa. Ang kanyang mga tuhod ay hindi na kayang suportahan ang kanyang bigat. Ang sakit. Ang sakit ay hindi mailarawan. Mas matindi pa ito kaysa sa panghuhusga ng buong mundo. Isang matalim na punyal ang bumaon sa kanyang likod at ang humahawak nito
ay ang kamay na inaasahan niyang poprotekta sa kanya. Lito, bulong niya sa hangin. Bakit? Si Marikit ang nagplano ng bitag. Ngunit si Lito ang nagpasabog ng bomba. Sa pag-aakalang ipinagtatanggol siya nito, ito pa pala ang nagdulot ng pinakamalaking pinsala. Nang gabing iyon, dumating si Kaylan mula sa opisina. May dalang isang maliit na box ng paboritong cheesecake ni Liwayway. Ngumiti ito nang makita siya sa sala. Hey, I brought you some... Natigilan ito nang makita ang muka ni Liwayway. Maputla ito. Ang mga mata ay namumugto at walang buhay. Liway, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Kaylan. Mabilis na lumapit. Masama ba ang pakiramdam mo? Ang baby? Hindi sumagot si Liwayway. Itinuro lang niya ang laptop na nakabukas pa rin sa coffee table. Nagtatakang sinundan ni Kaylan ang kanyang tingin. Umupo ito at tiningnan ang screen. Nakita niya ang folder, ang video file, ang screen recording, ang lahat. Ang muka ni Kaylan ay dahan-dahang nagbago mula sa pagkalito, patungo sa pagkabigla, at sa huli, sa isang tahimik at nakakapasong galit. Ang kanyang mga panga ay nagtiim. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa magkabilang gilid. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa malawak na sala. Tawagan mo siya, utos ni Kaylan. Ang boses ay mababa at kontrolado, ngunit sa ilalim nito ay may nagbabadyang unos. Sabihin mo sa kanya, pumunta siya rito. Ngayon din. Nanginginig na kinuha ni Liwayway ang kanyang telepono. Isang tawag lang, sumagot agad si Lito. Ate, napatawag ka? Okay ka lang? Lito, pwede ka bang pumunta rito? Hirap niyang sabi. May kailangan tayong pag-usapan. Makalipas ang isang oras, dumating si Lito. May ngiti sa labi, hindi alam ang naghihintay sa kanya. Ngunit pagpasok niya sa sala at makita ang muka ng kanyang ate at ang nanlilisik na mga mata ni Kaylan na nakatutok sa laptop, ang ngiti niya ay agad na naglaho. Ate, bakit mo ginawa yon, Lito? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay basag na at puno ng sakit. Bakit? Hindi nakasagot si Lito. Ang kanyang muka ay namutla. Ate, ginawa ko lang yon para sa'yo. Para ipagtanggol ka. Para pagbayarin ang lalaking to sa ginawa niya sa'yo. Itinuro niya si Kaylan. Para ipagtanggol ako? Sumabog si Liwayway. Ang lahat ng pinigil niyang emosyon ay bumuhos. Sa tingin mo ba nakatulong ka? Sinira mo ang buhay ko, Lito. Inilagay mo ako sa impyerno. Bawat tingin, bawat bulong, bawat panghuhusga, tiniis ko yon. At ikaw pala ang dahilan. Hindi ko naman alam na magiging ganito kalala. Depensa ni Lito. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa-masa. Akala ko, kapag nalaman ng lahat, kakampihan ka nila. Akala ko mahuhusgahan siya. Ang galing, sarkastikong sabi ni Kaylan. Tumayo mula sa pagkakaupo. Ang bawat hakbang niya palapit kay Lito ay tila yumanig sa sahig. Isang henyo sa IT, pero hindi marunong mag-isip. You didn't just hurt your sister. You declared war on my company without knowing the consequences. Wala akong pakialam sa kumpanya mo, sigaw ni Lito. Dapat lang na magkaroon ka ng pakialam. Sigaw pabalik ni Kaylan. Ang galit ay hindi na napigilan. Dahil sa ginawa mo, muntik nang bumagsak ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko. Dahil sa'yo, napilitan akong pakasalan ang ate mo para lang linisin ang gulo na ikaw mismo ang gumawa.
Ang huling pangungusap ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Liwayway. Napilitan akong pakasalan ang ate mo. Ang lahat ng maliliit na pag-asa na umusbong sa kanyang puso. Ang mga ngiti, ang pag-aalaga, ang pagbuo ng kuna. Lahat ba yon ay bahagi lang ng paglilinis ng gulo? Lahat ba yon ay kasinungalingan pa rin? Tama na. Hikbi ni Liwayway, napahawak sa kanyang dibdib na tila hindi na makahinga. Hindi, Liway, sabi ni Kaylan. Bumaling sa kanya. Ang galit sa mga mata ay napalitan ng pait. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang malaman na ang katangahan niya ang naglagay sa'yo sa wasyong to. Umalis ka na, Lito, sabi ni Liwayway. Hindi na makatingin sa kapatid. Umalis ka na. Ate, umalis ka na. Sigaw niya, ang boses ay puno ng sakit at pagtataboy. Walang nagawa si Lito kundi ang tumalikod. Ang mga balikat ay nakayuko sa pagkatalo at pagsisisi. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, ang galit ni Kaylan ay humupa, napalitan ng isang nakakapanghinang pagod. Napasabunot ito sa sariling buhok. I'm sorry, sabi ni Kaylan. Hindi ko dapat sinabi yon. Ngunit huli na. Ang mga salita ay nasabi na. Ang pinsala ay nagawa na. Tumingin si Liwayway sa kanya. Ang mga mata ay blangko at walang buhay. Ang pagtataksil ng kanyang kapatid ay masakit. Ngunit ang marinig mula mismo sa bibig ni Kaylan na ang kanilang pagsasama ay isang obligasyon lamang. Iyon ang tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. Gusto kong mapag-isa, sabi niya sa isang malamig at walang emosyong boses. Tumayo siya at naglakad patungo sa kanyang kwarto. Bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Pagpasok niya, isinara niya ang pinto at nilock ito. Sumandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa dilim, niyakap niya ang kanyang sarili. Wala ng luha, tanging isang malawak na kawalan. Ang pundasyon ng kanyang pagbangon, ang maliit na sinag ng pag-asa na nagsimulang sumilay, lahat ay gumuho sa isang gabi. Pinagtaksilan siya ng sarili niyang dugo. At ang lalaking nagsimula nang maging tahanan niya ay ipinamukha sa kanya na isa lang siyang obligasyon. Wala na siyang mapagkakatiwalaan. Wala na siyang kakampi. Siya at ang anak sa kanyang sinapupunan, laban sa buong mundo. Ang mga sumunod na araw ay binalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Si Liwayway ay hindi lumalabas ng kanyang kwarto maliban na lang kung kailangan niyang kumain o gumamit ng banyo. Ang masiglang babae na nagsisimula ng mamukadkad ay muling nagkulong sa kanyang sarili. Si Kaylan ay sinusubukang kumatok, mag-iwan ng pagkain sa labas ng pinto at magpadala ng mga text message. Liway, kumain ka na ba? I'm sorry for what I said. Please, let's talk. The baby needs you to be strong. Lahat ay hindi sinasagot. Ang pader na unti-unti nilang giniba ay muling itinayo ni Liwayway. Mas mataas, mas matibay, at walang kahit anong siwang. Isang gabi, hindi na natiis ni Kaylan. Kumuha siya ng spare key at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kwarto ni Liwayway. Naabutan niya itong nakaupo sa tabi ng bintana. Nakatanaw sa malayo, yakap-yakap ang kanyang malaking tiyan. Ang kwarto ay madilim, tanging ang mga ilaw ng syudad ang nagsisilbing liwanag. Hindi lumingon si Liwayway kahit alam niyang pumasok siya. Umalis ka, sabi nito. Ang boses ay walang buhay.
Hindi ako aalis, sagot ni Kaylan. Isinara ang pinto sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa sahig. Ilang talampakan ang layo mula sa kanya. Hindi masyadong malapit para takutin ito, ngunit sapat na para maramdaman nito ang kanyang presensya. Hindi ko sinasadya ang mga sinabi ko, Liway. Panimula niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Nagsalita ako dahil sa galit. Galit ako sa kapatid mo dahil sa ginawa niya sa'yo. Galit ako sa sarili ko dahil ako ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat ng to. Hindi pa rin kumikibo si Liwayway. Oo, sa simula, isa lang itong kontrata, pag-amin ni Kaylan. Isang business deal para iligtas ang kumpanya ko. Isang paraan para linisin ang gulo. Pero Liway, matagal nang hindi ganon. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Siguro nung una nating narinig ang tibok ng puso niya. O nung gabing pinulikat ka. O nung sabay nating binuo ang kunang yan. Itinuro niya ang kuna sa sulok ng kwarto. Ang alam ko lang, sa bawat araw na kasama kita, ang kontrata ay nawawalan ng saysay. At ikaw, kayo ng anak natin, ang nagkakaroon ng kahulugan sa lahat. Dahan-dahang lumingon si Liwayway. Sa dilim, nakita niya ang kislap ng luha sa mga mata ni Kaylan. Paano ako maniniwala sa'yo? Tanong niya. Ang boses ay basag na. Lahat ng tao sa paligid ko, sinasaktan ako. Then let me prove it to you, sabi ni Kaylan. Hayaan mong ipakita ko sa'yo. Hayaan mong alagaan ko kayo. Hindi na bilang isang obligasyon, kundi bilang pamilya ko. Tumayo siya at lumuhod sa harap ni Liwayway. Marahan niyang hinawakan ang kamay nito. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, Liway. Isang pagkakataon para itama ang lahat. Naramdaman ni Liwayway ang init ng kamay ni Kaylan. Naramdaman niya ang sinseridad sa bawat salita nito. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang muling sumilay sa kanyang puso. Kinabukasan, pinuntahan ni Kaylan si Liwayway sa kanyang kwarto. May pupuntahan tayo. Dinala niya ito sa isang maliit na coffee shop. Sa isang table sa sulok nakaupo si Lito. Ang mga mata ay namumugto at ang mukha ay puno ng pagsisisi. Ate, bulong ni Lito pagkakita sa kanya. Akma na sanang tatalikod si Liwayway, ngunit pinigilan siya ni Kaylan. Kailangan niyo tong pag-usapan. Pamilya kayo. Naupo si Liwayway. Ang sumunod ay isang mahabang usapan na puno ng luha. Humingi ng tawad si Lito, paulit-ulit. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, ang kanyang katangahan na dulot ng pagmamahal. Tumingin si Liwayway kay Kaylan na nakatayo sa di kalayuan. Binibigyan sila ng espasyo. Naalala niya ang sinabi nito. Pamilya kayo. Pinapatawad na kita, Lito, sabi ni Liwayway sa wakas. Pero kakailanganin ng panahon para maghilom ang sugat. Niyakap siya ng mahigpit ni Lito. Salamat ate, salamat. Pag-uwi nila sa penthouse, may bagong gaan sa pakiramdam ni Liwayway. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kapatid niya, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Salamat, Kael, sabi niya habang nasa elevator sila. Ngumiti si Kaylan. Hindi na ito kontrata, Liway. Pamilya na tayo. Nang gabing iyon, habang nag-aayos ng mga gamit ng bata sa nursery, tinawag ni Kaylan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Leo, it's me. I have a new target. Sino, sir? Marikit Sandoval. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Kaylan. Gusto kong halongkatin mo ang buong buhay niya. Personal, professional, financial. Hanapin mo ang lahat ng baho niya. Lahat.
It's time to end this game. Habang abala sila sa pag-aayos, biglang tumunog ang telepono ni Liwayway. Isang text message mula sa isang unknown number. Ang laman ng mensahe, alam ko ang ginawa ni Mariket. Alam ko ang buong plano niya. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, magkita tayo. Tada. Ipinakita ni Liwayway ang text message kay Kaylan. Ang kanyang unang reaksyon ay pag-aalala. Delikado yan, Liway. It could be a trap. Alam ko, sagot ni Liwayway. Ngunit may bagong apoy sa kanyang mga mata. Pero kung may pagkakataon para malinis ang pangalan ko, para malaman ng lahat ang totoo, kailangan kong subukan para sa anak natin. Nakita ni Kaylan ang determinasyon sa muka ng kanyang asawa. Hindi na ito ang babaeng duwag at mahiyain na una niyang nakilala. Okay, sabi ni Kaylan. But you're not going alone. Sasama ako. Sinunod nila ang instructions sa text. Ang tagpuan ay sa isang tahimik na parke sa gabi. Nang dumating sila, isang babaeng nakasuot ng hoodie ang naghihintay sa kanila sa isang bench sa ilalim ng puno. Pag-angat nito ng kanyang muka, nakilala siya ni Liwayway. Siya si Clara, ang dating executive assistant ni Marikit na bigla na lang nawala sa opisina ilang buwan na ang nakalipas. Clara, gulat na tanong ni Liwayway. Tinanggal niya ako sa trabaho ng walang dahilan. Panimula ni Clara, ang boses ay puno ng pait. Dahil narinig ko ang isang pag-uusap na hindi ko dapat marinig. Ang pag-uusap nila ng kanyang ama tungkol sa Sandoval Prime Properties. Inilabas ni Clara ang isang USB flash drive. Nandito ang lahat, Liwayway. Ang totoo. Ikinuwento ni Clara ang lahat. Ang Sandoval Prime Properties ay malapit nang malugi. Ang nag-iisang pag-asa nila ay isang malaking international deal. Ang parehong deal na target din ng Illustre Legacy Holdings. Ang plano ni Marikit ay dalawa. Paliwanag ni Clara. Una, sirain ang reputasyon mo, Kaylan, para mawalan ng tiwala sa iyo ang mga foreign investors. Pangalawa, gamitin ang video para i-blackmail ka. Pero hindi niya inasahan na may ibang maglalabas ng video. Pero hindi lang yan, dagdag ni Clara. Para maisalba ang kumpanya, gumagawa sila ng financial fraud. Dinodoktor nila ang kanilang mga libro para magmukhang stable sila sa mga investor. Nandito sa USB ang mga ebidensya. Mga kopya ng totoong financial records, mga email, mga recorded conversations. Inabot niya ang USB kay Liwayway. Gawin mo ang tama para sa ating lahat na sinira niya. Hawak ang pinakamalakas na armas laban kay Marikit. Umuwi sina Liwayway at Kaylan. Ang plano ay nabuo. Isang linggo ang makalipas, ginanap ang taunang stockholders meeting ng Sandoval Prime Properties. Ito ang pinakamahalagang araw para kay Marikit. Sa meeting na ito, iaanunsyo niya ang nalalapit na pagsasara ng deal sa mga foreign investors. Isang kasinungalingan na sinuportahan ng mga pekeng dokumento. Nasa kalagitnaan ng kanyang presentasyon si Marikit, puno ng kumpiyansa, nang biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Kaylan Illustre, kasama ang kanyang mga abogado. At sa tabi niya, si Liwayway Di Makulangan. Ang tiyan ay malaki na at halata, ngunit ang kanyang paglakad ay puno ng dignidad at akadad at lakas ng loob. Nagulat ang lahat ng nasa silid. Anong ginagawa ninyo rito? Galit na tanong ni Marikit. This is a private meeting. Not anymore, kalmadong sagot ni Kaylan. Ipinakita niya
Kita niya ang isang special permit mula sa Securities and Exchange Commission para mag-imbestiga sa mga paratang ng fraud. Mr. Sandoval, sabi ni Kaylan, bumaling sa ama ni Marikit. We have evidence that your company has been engaging in fraudulent financial reporting. Cooking the books, I believe, is the term. Isinaksak ng isa sa mga tauhan ni Kaylan ang isang laptop sa projector. Ipinakita nila ang mga ebidensya mula sa USB, ang magkaibang financial statements, ang mga email na nagpapatunay ng pandaraya. Namutla si Marikit at ang kanyang ama. Nagsimulang magbulungan ang mga board members at stockholders. At para naman sa iyo, Marikit, sabi ni Liwayway, humakbang pasulong. Ito na ang kanyang sandali. Mayroon din akong gustong iparinig sa lahat. Pinindot niya ang play sa kanyang telepono at ikinonekta ito sa sound system. Umaling-aungaw sa buong silid ang boses ni Marikit mula sa isang recorded phone call na nakuha ni Clara. Dad, the plan is perfect. I'll send my stupidly naive assistant Liwayway to his room. Kaylan will be drunk. He won't know the difference. When this is all over, his reputation will be in tatters and the deal will be ours. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakabibingi. Lahat ng mga mata ay napunta kay Marikit. Ang kanyang maskara ng perpeksyon ay tuluyang nabasag, nag-iwan ng isang mukhang puno ng galit at pagkagapi. Security! Sigaw ng ama ni Marikit. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardya, pumasok na ang mga autoridad. Humarap si Liwayway kay Marikit na ngayon ay nanginginig na sa isang sulok. Wala nang galit sa puso ni Liwayway. Tanging awa na lang. Sana mahanap mo ang kapayapaan, sabi niya sa isang mahinang boses. Hinawakan ni Kaylan ang kamay ni Liwayway. Tapos na. Ang laban ay tapos na. Nagtagumpay sila. Habang papaalis na sila sa gitna ng kaguluhan, habang kinukuha ng mga pulis si Marikit, biglang napahawak si Liwayway sa kanyang tiyan. Isang matinding sakit ang biglang sumuntok sa kanyang balakang, kumalat sa kanyang buong katawan. Napatingin siya kay Kaylan. Ang muka ay biglang namutla. Ang hininga ay naging mabilis. Kael, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa sakit at gulat. Manganganak na yata ako. Ang mundo ni Kaylan ay biglang umikot sa sirena ng ambulansya at sa mga daing ni Liwayway. Ang tagumpay nila laban kay Marikit ay mabilis na nawala sa kanyang isipan. Napalitan ng isang emosyon na mas malakas pa sa kahit anong business deal. Ang purong takot ng isang magiging ama. Sa loob ng emergency room, habang itinutulak ng mga nurse ang stretcher ni Liwayway, mahigpit nitong hinawakan ang kamay ni Kaylan. Wag mo akong iiwan, sabi nito sa gitna ng paghingal. Hindi, mabilis na sagot ni Kaylan. Tumatakbo sa tabi nito. Hindi kita iiwan. I'm right here. I'm not going anywhere. Sa loob ng delivery room, ang lahat ay naging isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari para kay Kaylan. Ang mga utos ng doktor, ang tunog ng mga makina, ang pawis sa noo ni Liwayway. Ngunit ang tanging malinaw sa kanya ay ang mga mata ng kanyang asawa, mga matang puno ng sakit, ngunit puno rin ng hindi matatawarang lakas. Hawak niya ang kamay nito sa buong oras. Sa bawat pag-iri nito, sa bawat pagdaing, bumubulong siya sa taingan nito. Kaya mo yan, Liway. You're the strongest person I know. I love you. Mahal na mahal kita. Andito lang ako. Andito lang tayo para sa'yo. Ito ang mga salitang matagal nang gustong sabihin ng kanyang puso. At ngayon, sa pinakakritikal na sandali,
Lumabas ang mga ito nang walang anumang pag-aalinlangan. Narinig ni Liwayway ang lahat. Ang bawat salita ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang sakit ay halos hindi na niya makayanan. Ngunit ang pagmamahal na naririnig niya sa boses ni Kaylan at ang pagmamahal niya para sa batang malapit ng isilang ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. At pagkatapos sa isang huling, malakas na pag-iri, isang tunog ang pumuno sa buong silid. Isang malakas na iyak. Ang pinakamagandang musika na narinig ni Kaylan sa buong buhay niya. "It's a healthy baby boy!" Masayang anunsyo ng doktor. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Kaylan ay tuluyan ng bumagsak. Humagulgol siya, hindi dahil sa lungkot o takot, kundi dahil sa purong saya at pasasalamat. Inilapag ng nurse ang maliit na sanggol sa dibdib ni Liwayway. Ang lahat ng sakit at pagod ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang pagmamahal na hindi niya akalaing posible. Ang kanyang anak. Ang kanilang anak. Tumingin siya kay Kaylan na umiiyak din habang hinahaplos ang ulo ng kanilang sanggol. Nagtama ang kanilang mga mata at sa pagkakataong iyon, walang kailangan na salita. Ang kanilang mga puso ay nag-uusap. Isang pag-uusap ng pasasalamat, pagpapatawad, at walang hanggang pag-ibig. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay pagod ngunit masaya. Ngumiti si Kaylan sa gitna ng kanyang pagluha. "Dawn," sabi niya. "Dawn Ilustre. Dahil siya, kayong dalawa, ang simula ng aking bagong umaga." Liwayway. Dawn, ang kanyang binmin. Pinangalanan nilang Dawn Angelo Ilustre ang kanilang anak. Epilogue. 3 taon makalipas. Ang dalampasigan ay ginintuan dahil sa papalubog na araw. Ang mga alon ay marahang humahalik sa buhangin. Isang batang lalaki na may kulot na buhok ang tumatakbo. Hinahabol ang mga alon. Ang kanyang tawa ay sumasabay sa hangin. "Dawn, dahan-dahan lang anak!" Sigaw ni Liwayway habang nakaupo sa isang banig. Ang kanyang tiyan ay muli na namang malaki. Nagdadalang tao sa kanilang pangalawang anak. Naupo sa tabi niya si Kaylan. Inakbayan siya at marahang hinaplos ang kanyang tiyan. "Hayaan mo siya, mahal. He has my energy." "At ang iyong katigasan ng ulo," biro ni Liwayway, sumandal sa balikat ng kanyang asawa. "Worth it though," sabi ni Kaylan. Hinalikan ang tuktok ng ulo ni Liwayway. Pinanood nila ang kanilang anak na masayang naglalaro. Ang buhay ay hindi perpekto. May mga peklat pa rin mula sa nakaraan. Ngunit ang mga peklat na iyon ang nagpapaalala sa kanila kung gaano sila katatag, kung gaano kalalim ang kanilang pagmamahalan. Mula sa isang gabi ng pagkakamali, isang gabi ng kadiliman, isinilang ang isang pag-ibig na nagbigay sa kanila ng sarili nilang liwayway. Isang binmin na puno ng pag-asa, pagpapatawad, at walang katapusang kaligayahan. Hinawakan ni Kaylan ang kamay ni Liwayway. Tumingin sila sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay sumasalamin sa ginintuang kulay ng papalubog na araw. "Salamat sa pagdating sa buhay ko," bulong ni Kaylan. "Kayo ang liwayway ko." "At ikaw ang aking kanlungan," sagot ni Liwayway. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi at sa paglubog ng araw, sa harap ng walang katapusang karagatan, ang pamilya Ilustre ay buo. Sila ay isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa perpektong simula, kundi sa tapang na harapin ang mga pagkakamali
at sa pagpiling bumuo ng isang magandang kinabukasan mula sa mga piraso ng nasirang kahapon. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Liwayway at Kaelan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya at kilig, kundi tungkol din sa tapang na magpatawad, sa lakas na bumangon mula sa pagkakamali, at sa pananampalatayang mayroong liwanag kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay. Ito ang aral na sana ay bunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat tawa, luha at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ng pag-ibig ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,